Hey guys, sa dami mga lumalabas sa mga smartphone ngayon sa mga kada smartphone brands, hindi naman lang natin mga smartphone nila isulat sa mga specs na meron sila para sa mga presyo nila guys. And for this video, ito yung mga sulit na mga smartphone sa mga kada smartphone brands ngayon 2023. Tunahin ko na nga dito kay Itel, sa Itel S23 Plus na ang pinakasulit na Itel na mabibili niya para sa may 7.5 na SRP. Ito na rin ang pinakamagandang smartphone ni Itel ngayon. At pinakamagandang smartphone compare sa ibang mga smartphone sa mga ganitong presyo nga. Napakaganda ng phone na to kung pang daily use lang at pang social media, pang movie at pang basic na ng mga ginagawa natin sa smartphone natin. Kaya kung naghanap ka ng secondary phone or primary phone na sobrang gandang design, wala nang tatalo dito kay Itel S23 Plus. Pangalawa, as of now, si Tecno Camon 20 Pro 5G pa rin ang pinakasulit ni Tecno na lumabas ngayong taon. Para sa may 12,000 na SRP niya, masyadong siksik ang specs ng phone na to. Display pala naka-AMOLED na merong 120Hz sa refresh rate din, 1080p resolution, tapos alam naman natin kung bakit mo bibili ng smartphone na to. Dahil maganda nga yung kanyang camera. Bonus na lang ang pagkakaroon niya na mayroong malakas sa processor sa may gaming din. I think so far guys, ito pa rin ang almost perfect na smartphone sa halagang 12,000 ngayon. Mahihirapan tuloy nito na ibang mga smartphone brands pa rin. Dito naman kay Poco actually guys, na halos lahat ng Poco ngayon sulit. Dahil nga nagbabano yung kanilang mga SRP dito nakaraang sale. Pero para sa akin, ang pinakasulit na Poco ngayong taon is si Poco X5 Pro 5G. Unang-una dahil nga sobrang panalo yung kanyang presyo ngayon. Dahil dati siyang 16,000 yung SRP sa may 6128 na version. Pero ngayon is madalas naka 10k to 13k na nga lang siya. Depende kung saan mo siya mabibili sa may online. Katulad ng Tecno Camon 20 Pro 5G. Napakaganda rin pang games nito guys. At napakaganda rin ng display. Na merong AMOLED, 120Hz sa refresh rate, at naka 1080p resolution. Saka kilala si Poco sa pagkakaroon nga ng malakas sa processor, pero nag-improve na rin yung kanyang camera ngayon ng Poco X5 Pro. Hindi malayo mag-sale po to sa mga susunod na sobrang mura dahil nga magpapasko din. Dito naman kay Realme, medyo hindi ako satisfied sa mga lumalabas si Realme ngayon dahil hindi na sila mga nagtataas ng mga presyo. Especially yung Realme 11 Pro series nila. Tapos hindi pa sila nagkakaroon ng malaking improvement sa mga overall na mga specs. At bukod tangi lang itong si Realme C51, ang halos upgrade ang halos lahat ng specs niya. Kung sa sinundan niya si Realme C30s. Sa display pa lang upgraded na siya. Sa may camera na upgrade din. Sa may charger na upgrade din siya. Pati sa may processor. Ang kaso lang dati 6,000 ng SRP ng Realme C30s. Pero laging 6,500 na nga dito sa may bagong Realme. Pero at least totoo na upgrade yung kanyang specs. Compare sa ibang mga smartphone na binabago lang yung design. Sumunod kay Vivo naman, kilala naman natin si Vivo na puro overplay sa mga smartphone nila. At mukhang hindi na ngayon guys. Dahil sumasabay na kahit paano si Vivo ngayon. Dito sa may Vivo Y17s nila. 6,990 yung kanyang SRP at mukhang panalo ang specs ng smartphone na to kung Vivo talaga ang gusto mo sa ganitong presyo. Upgraded ang specs na to compare sa may Vivo Y60 na sinundan niya. From Helio P35 na processor, pwede rin naka Helio G85 na. Sobrang laking upgrade niyan. Sabayan pa nga ng mas murang presyo pa dahil dating 8.5 ang SRP ng Vivo Y16 pero ngayon is naka 7k na lang si Vivo. Gagawin ko po ito guys ng bukod na review. Alam ko naman na di hamak ng mas magandang Itel S23 Plus dito pero nakaka-impress na rin ang specs ito guys para sa isang Vivo ngayon. Next naman dito kay Redmi. Itong si Redmi yata saka si Realme mukhang nagpapaligsahan para sa may throne na ng downgraded smartphone of the year. Dahil maraming phone talaga sila ang dalawang brand na yan. Halos hindi makatiwala ng specs para sa may mga presyo na meron sila. Pero tulad nga ng sabi ko, hindi naman lahat. Dahil meron pa rin nag-iisang Redmi na sulit pa rin ngayon. Wala lang iba kundi itong Xiaomi Redmi Note 12. Hindi man na-upgrade halos lahat ng specs niya. Pero kahit pa paano lumaki naman yung kanyang display. From 6.4 inches sa may Redmi Note 11. Pero nga ngayon naka 6.67 inches na siya na naka-AMOLED pa rin. Tapos nagmuna pa yung kanyang SRP. From 9,000 sa 4128 na version. Ngayon naging around 6,000 lang siya depende sa may Shopee at sa Lazada pagka naka-sale. Dito naman kay Infinix. Dalawang phone talaga ni Infinix ang merong magandang specs ngayon. Itong Infinix Note 30 VIP at Infinix Zero 30 5G. Parehong sulit ang dalawang smartphone na yan. Kahit sino man na mapili mo sa kanila is hindi ka magsisisi dyan. Pero kung ipipili sa kanila, di hamak na napakaganda ng Infinix Zero 30 dito. Una-una dahil nga sa may curved display niya, tapos sa may video quality pa. At mas stable na processor sa may gaming. Compare nga sa may Note 30 na medyo mas malakas mag-init. Hindi ko lang sure guys kung magtatagal ba ang 030. Dahil yung Note 30 VIP nila, is maganda nilang pinace out yun. Wala pang isang taon is space out na siya agad. I mean guys, wala pa yatang kalahating taon ng smartphone na yan. Pero ipinace out na agad ni Infinix. Ewan ko lang dito sa may 030 kung magtatagal to. Dito naman kila Samsung, kila Huawei, sa kila OnePlus at dito kay Oppo.
Medyo nahihirapan ako maghanap ng magagandang smartphone sa kanila na mayroong magagandang specs na upgraded din. Mas okay pa bumili ka na lang ng mga lumang model ni Samsung like ng Galaxy M23 na naging around 9K lang to last year, kaso lang phase out na nga. Okay din sana si OnePlus Nord CE2 Lite, pero dapat mabili mo lang siya ng kulang 10,000 para maging sulit siya. Kay Narso naman, alam niyo naman ako sinusulit dito. Syempre si Narso 50 Pro 5G pa rin. Marami pa rin naman magagandang phone, especially kila Tecno sa kila Infinix, kaya kay Itel, pero hindi lahat guys. Palike na lang po kung nakatulong ang video to. Thanks for watching.